Sa liblib na baryo ng San Gabriel, isang tahimik na lugar na napapalibutan ng makakapal na puno at malalawak na bukirin, namuhay ang isang lalaking nagngangalang Mateo. Siya ay 35 taong gulang, matangkad, payat, at may mukha ng taong matagal nang nakikipaglaban sa hirap ng buhay. Mag-isa lamang siyang namumuhay sa isang maliit at lumang kubo sa dulo ng baryo matapos pumanaw ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalipas. Tahimik ang buhay ni Mateo, ngunit punong-puno ng pagsubok. Isa siyang magtutroso na araw-araw pumapasok sa masukal na bahagi ng kagubatan upang humanap ng kahoy na maaari niyang ibenta sa bayan. Hindi sapat ang kanyang kinikita, ngunit pinipilit niyang mabuhay ng marangal. Sa kabila ng kahirapan, kilala siya sa baryo bilang mabait at hindi marunong manlamang ng kapwa. Ngunit may isang bagay tungkol kay Mateo na hindi alam ng marami. Mahilig siyang mag-isa sa kagubatan, hindi lamang para maghanap ng kahoy, kundi para mag-isip. Sa katahimikan ng mga puno at hanging dumaraan, doon niya nararamdamang tila may nakikinig sa kanyang mga hinaing. Isang maulap na umaga, maagang umalis si Mateo, bitbit ang kanyang palakol at lumang sako. Balak niyang pumunta sa bahagi ng gubat na matagal na niyang hindi napupuntahan dahil ayon sa matatanda ng baryo, may kakaibang nangyayari roon. Marami raw nawawala noon sa bahaging iyon at may mga nagsasabing may nakatagong lihim sa ilalim ng lupa. Hindi naniniwala si Mateo sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang kagubatan ay kagubatan lamang. Habang papalalim siya sa masukal na daan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Hindi karaniwan ang katahimikan. Walang huni ng ibon at halos walang galaw ang hangin. Tanging tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong dahon ang kanyang naririnig. Huminto siya nang mapansin ang isang napakalaking puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Hindi niya matanda ang nakita na niya iyon noon. Napakalawak ng mga ugat nito at tila may kakaibang anyong gumagapang sa paligid. Lumapit siya rito habang hawak ng mahigpit ang palakol. Pagdating niya sa paanan ng puno, may napansin siyang tila nakausli mula sa lupa. Isang bakal. Lumuhod siya at tinanggal ang mga tuyong dahon at putik gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang tila hawakan ng isang bagay. Baol? Bulong niya sa sarili. Nagtaka siya. Mukhang matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa. Bagamat kinakabahan, nagsimula siyang maghukay gamit ang kanyang palakol. Halos isang oras siyang nagpagod bago tuluyang lumitaw ang isang malaking lumang baul na yari sa kahoy, ngunit nababalutan ng makapal na bakal na tila hindi kinakalawang. Napakabigat nito. May kakaibang simbolong nakaukit sa ibabaw, isang mata na napapalibutan ng tila mga ugat ng puno. Napaatras si Mateo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang kinilabutan. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Sinubukan niyang buksan ang baul, ngunit tila nakakandado ito. Hinanap niya ang susian, ngunit wala siyang makita. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang maliit na batong nakasabit sa ugat ng puno. Kakaiba ang hugis nito, parang susi. Dahan-dahan niya itong kinuha. Pagkakahawak niya rito, tila lumamig ang paligid. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napalingon siya sa kagubatan, ngunit wala siyang nakita. Muling bumalik ang kanyang tingin sa baul. Napansin niyang may butas ito na eksaktong kasya sa hawak niyang bato. Nagdalawang isip siya. May kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib na nagsasabing huwag niya itong gawin. Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais malaman kung ano ang nasa loob. Dahan-dahan niyang isinaksak ang bato.
Tumunog ang isang mahinang lagitik. Unti-unting bumukas ang baul. Napaatras si Mateo habang mariing nakatitig. Sa loob ay walang ginto. Walang alahas. Walang perang tulad ng inaasahan niya. Sa halip, isang lumang itim na tela ang nakabalot sa isang maliit na kahong kahoy. May lumang papel din na tila halos maagnas na. Kinakabahan niyang kinuha ang papel. Nakasulat dito ang mga katagang, ang sinumang magbukas ng baul na ito ay magiging tagapagbantay ng hiwagang hindi dapat magising. Napakunot noo si Mateo. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin noon. Ngunit lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang tila may pangalan sa ibaba, Mateo. Nanigas siya, parang tumigil ang kanyang paghinga. Paulit-ulit niyang tiningnan ang papel. Hindi siya maaaring magkamali. Pangalan niya iyon. Paano nalaman ng kung sino mang sumulat nito ang kanyang pangalan gayong mukhang napakatagal nang nakabaon ng baul? Napaatras siya. Biglang bumigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Pagtingin niya muli sa baul, napansin niyang bahagyang nakabukas ang maliit na kahong kahoy sa loob. Parang may gustong lumabas. Hindi niya mapigilang lumapit. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang lumang kwintas na may berdeng batong kumikislap kahit walang sinag ng araw. Hindi niya maalis ang tingin dito. May kakaibang hatak, parang may bumubulong sa kanyang isip. Parang may nagsasabing isuot niya ito. Napailing siya. Pinilit niyang pigilan ang sarili, ngunit tila kusang gumalaw ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kwintas. At sa mismong sandaling dumampi ito sa kanyang balat, biglang sumakit ang kanyang ulo. Sunod-sunod na mga larawan ang pumasok sa kanyang isip, isang malaking pintuang bato, mga aninong nakatayo sa dilim, mga matang kumikislap sa kagubatan, at isang malalim na tinig na paulit-ulit na bumubulong. Natagpuan ka na namin. Napahawak si Mateo sa ulo at napaluhod sa lupa. Halos mawalan siya ng ulirat. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti ring nawala ang sakit. Hingal na hingal siyang napatingin sa hawak na kwintas. Takot ang namayani sa kanyang dibdib. Mabilis niyang isinara ang maliit na kahon at inilagay ito sa loob ng sako kasama ang papel. Nagpasya siyang umuwi agad. Habang naglalakad siya palabas ng kagubatan, hindi mawala ang kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid sa kanya. Ilang beses siyang lumingon, wala. Ngunit nang marating niya ang isang makitid na daan, napatigil siya. Sa putik ng lupa, may bakas ng yapak. Napakalaki. Hindi pangkaraniwang tao. At tila sariwa lamang. Unti-unti siyang napaatras. Paglingon niya sa likuran, may nakita siyang isang maitim na aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi niya makita ang mukha nito. Hindi rin ito gumagalaw. Ngunit malinaw niyang naramdaman nakatingin ito sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Walang sabi-sabi, tumakbo siya pauwi. Hindi siya huminto kahit hinihingal. Pagdating niya sa kanyang kubo, mabilis niyang isinara ang pinto at bintana. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Guni-guni ko lang siguro, bulong niya. Ngunit nang ilapag niya ang sako sa mesa, napansin niyang bukas na ang maliit na kahon. At ang kwintas nasa ibabaw na ng mesa, na tila may naghihintay na isuot niya ito. Mahimbing sana ang gabi sa baryo ng San Gabriel, ngunit para kay Mateo, tila walang katahimikan ang maibibigay ng dilim. Nakaupo siya sa harap ng lumang mesang kahoy sa loob ng kanyang kubo, hindi inaalis ang tingin sa kwintas na tila buhay sa kakaibang paraan. Hindi niya maalala kung paano ito napunta sa ibabaw ng mesa.
Malinaw sa kanyang alaala na isinara niya ang maliit na kahon bago niya inilagay iyon sa sako. Ngunit ngayon, nakabukas ang kahon at ang berdeng batong nakasabit sa kwintas ay kumikislap na tila humihinga. Napailing siya. Pinilit niyang maghanap ng luhikal na paliwanag. Marahil ay sobrang pagod lamang siya. Baka hindi niya namalayang inilabas niya ito. Ngunit may bahagi ng kanyang isip na tumatangging maniwala. Hindi normal ang lahat ng nangyayari. Muli niyang naalala ang papel na nakita niya sa loob ng baul. Ang sino mang magbukas ng baul na ito ay magiging tagapagbantay ng hiwagang hindi dapat magising. At ang pinaka-nakakatakot na kasulat doon ang kanyang pangalan. Napahawak siya sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay mabigat ang hangin sa loob ng kubo. Maging ang mga tunog ng gabi ay tila nawala. Hindi marinig ang mga kuliglig. Hindi marinig ang ihip ng hangin. Parang may kung anong naghihintay. Tumayo si Mateo at mabilis na tinakpan ng tela ang kwintas. Ayaw ko ng gulo, mahina niyang sambit. Kinuha niya ang maliit na kahon at inilagay ito sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay pinatay niya ang gasera at pilit na humiga. Ngunit hindi dumating ang antok. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang imahe ng malaking yapak sa kagubatan at ang maitim na aninong nakatingin sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang matalim nitong titig. Lumipas ang ilang oras, nakatulala lamang siya sa kisame hanggang sa may marinig siya, isang mahinang katok. Napabangon siya. Napatingin siya sa pintuan, tahimik, muli, tok, 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 mabagal, mabigat, parang hindi tao ang kumakatok. Kinabahan siya. "Sinong nandyan?" tanong niya. Walang sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan habang hawak ang isang kahoy na pamalo. Nang silipin niya ang siwang ng bintana, wala siyang nakita. Madilim lamang ang labas. Ngunit nang ibaba niya ang tingin ng lamig ang kanyang katawan. Sa harap ng pintuan, may bakas ng putik. Napakalaking yapak. Kapareho ng nakita niya sa kagubatan. Napaatras siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Muli siyang nakarinig ng katok. Mas malakas, mas mabigat. Tok, tok, tok. Halos manginig ang pinto. Hindi na siya sumagot. Nanatili lamang siyang tahimik. Makalipas ang ilang sandali tumigil. Tahimik. Walang galaw. Lumipas ang ilang minuto. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana upang muling sumilip. Wala na. Ngunit sa mismong sandaling aalis siya, may nakita siyang gumalaw sa gilid ng bahay. Isang maitim na anyo. Matangkad. Halos abot ang bubong ng kubo. Parang tao ngunit hindi tao. Mabagal itong naglakad patungo sa likod ng bahay. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Sinindihan niya muli ang gasera at kumuha ng itak. Magdamag siyang hindi natulog. Naupo lamang siya sa isang sulok habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Pagsapit ng umaga, agad siyang lumabas. Sinuri niya ang paligid at doon niya nakita. Malalim na bakas ng mga yapak sa putik, paikot sa buong kubo. Parang may nagmasid buong gabi. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya nag-atubiling pumunta sa sentro ng baryo. Habang naglalakad, napansin niyang tila kakaiba ang tingin ng ilang matatanda sa kanya. Parang may alam sila. Huminto siya sa tindahan ni Aling Rosa, ang pinakamatandang babae sa baryo. Kilalang marami itong alam sa mga lumang kwento at paniniwala. Aling Rosa, tawag niya. Napatingin ang matanda. Ngunit biglang nagbago ang mukha nito nang makita siya. Lalo nang maputla nang mapansin ang bahagyang silip ng berdeng kwintas sa loob ng kanyang sako. "Ma'am Mateo," mahina nitong sabi.
May itatanong sana ako. Hindi mo dapat dinala iyan dito. Mabilis na sagot ng matanda. Natigilan si Mateo. Ano pong ibig sabihin ninyo? Biglang lumingalinga si Aling Rosa na tila may takot. Halika sa loob. Pumasok sila sa maliit na bahay ng matanda. Agad nitong isinara ang pinto. Magsabi ka ng totoo, seryoso nitong tanong. Saan mo nakuha iyon? Nagatubili si Mateo ngunit ikinuwento rin niya ang lahat. Ang puno ng balete, ang lumang baul, ang papel, ang pangalan niya at ang kakaibang nilalang sa gabi. Habang nagsasalita siya, lalo lamang pumapayat ang mukha ng matanda. Nang matapos siya, napaupo ito, tahimik, parang may matagal ng kinatatakutan na muling bumalik. Ang baul, mahina nitong sabi. Akala namin alamat na lamang iyon. Ano po ba talaga iyon? Huminga ng malalim ang matanda. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, may isang tagapagbantay sa baryong ito. Sinasabing may hiwagang nakatago sa ilalim ng kagubatan. Anong hiwaga? Isang bagay na hindi dapat magising. Napakunot noo si Mateo. Hindi ko maintindihan. May pintuan sa kailaliman ng kagubatan, patuloy ng matanda. At ang baul ang susi para hindi iyon mabuksan. Biglang bumigat ang dibdib ni Mateo. At ang kwintas? Tahimik ang matanda. Tila ayaw nitong sagutin. Aling Rosa, ang kwintas mahina nitong sabi, ay para lamang sa tagapagbantay. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mesa. Ako? Hindi ko alam kung bakit ikaw. Biglang nagdilim ang mukha ng matanda. Pero may isang bagay kang dapat tandaan. Ano po iyon? Kapag nagsimula ka nang marinig ang mga bulong, tumigil ito. At kapag nagsimula ka nang makita sila, tumakbo ka. Napatitig si Mateo. Sila? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay tumingin ito sa bintana at doon bigla itong natigilan. Unti-unting nawala ang kulay ng kanyang mukha. Mateo, ano po? Dahan-dahang itinuro ng matanda ang labas ng bintana. Nang sumilip si Mateo, nanigas siya. Sa ilalim ng malaking puno sa tapat ng bahay nakatayo ang parehong maitim na anino. Hindi gumagalaw, hindi umiimik, nakatingin lamang sa kanila. At sa pagkakataong iyon, malinaw niyang nakita. Ang mga mata nito kumikinang na berde. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay parang may malamig na kamay na mahigpit na humawak sa kanyang dibdib habang nakatitig siya sa nilalang sa labas ng bahay ni Aling Rosa. Hindi na ito simpleng anino lamang. Sa pagkakataong iyon, malinaw niyang nakita ang hugis nito. Matangkad. Payat ngunit tila napakahaba ng mga braso. Nakatayo ito sa ilalim ng malaking puno sa tapat ng bahay, tila hindi naaapektuhan ng init ng araw. At ang pinaka nakakatakot ang mga mata nitong kulay berde na tila nagliliyab sa kakaibang paraan. Kaparehong kulay ng batong nakasabit sa kwintas na nakita niya sa baul. Mamateo, mahina ngunit nanginginig na tawag ni Aling Rosa. Hindi agad siya sumagot. Parang nawala ang kanyang pandinig. Tanging mabilis na tibok lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Huwag kang tumingin ng matagal, mabilis na sabi ng matanda. Bigla siyang hinila nito palayo sa bintana. Agad nitong isinara ang kortina. Bakit po? Hirap na tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Kapag matagal mong tinitigan ang isa sa kanila, para mong inaanyayahang lumapit. Isa sa kanila? Tanong ni Mateo. Napaupo ang matanda, pagod at puno ng takot ang mukha nito.
Hindi lang iisa ang nagbabantay sa hiwagang iyon. Parang mas lalong bumigat ang paligid. Napatingin si Mateo sa pintuan. Ano po ba sila? Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Parang naghahanap ng lakas ng loob. Hindi ko alam ang tunay nilang pangalan, sagot nito. Pero noong bata pa ako, may tawag ang matatanda sa kanila. Ano po? Mga bantay ng dilim. Napakunot noo si Mateo. Mga tao ba sila? Dahan-dahang umiling si Aling Rosa. Hindi na. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Napayakap ang matanda sa sarili. Dati raw silang mga tagapagbantay tulad mo. Natigilan si Mateo. Tulad ko? Oo. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Kapag nabigo raw ang isang tagapagbantay, tumigil ang matanda. Unti-unti silang binabago ng hiwaga sa kagubatan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bahagi ng kanyang isip na agad naniwala. Marahil dahil nararamdaman niyang totoo ang lahat, hindi ito kwentong baryo lamang. Hindi ko gusto ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. Ako man, tugon ng matanda. Pero pinili ka na. Hindi ko naman pinili iyon. Halos mapalakas ang boses niya. Bakit ako? Isa lang akong ordinaryong tao. Tahimik lamang si Aling Rosa. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Minsan ang hiwaga ang pumipili. Napahawak si Mateo sa noo. Gusto niyang umalis. Gusto niyang itapon ang kwintas. Kalilimutan ng lahat, magbalik sa simpleng buhay. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanyang hindi na siya basta makakatakas. Biglang tok, tok, tok. Napahinto silang dalawa, mabagal, mabigat, katok sa pintuan, nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Huwag kang kikilos, mahina ngunit madiing sabi nito. Muling tumunog ang katok. Mas malakas. Tok, tok, tok. Tila bahagyang umuga ang lumang kahoy na pintuan. Hindi normal iyon. Parang may napakalakas na nilalang sa labas. Unti-unting umatras si Mateo. Humigpit ang hawak niya sa itak na dala. Tahimik silang nakinig. Walang nagsasalita. Walang boses sa labas. Katok lamang. Paulit-ulit. Pagkaraan ng ilang minuto tumigil. Tahimik. Napakabigat ng katahimikan. Umalis na kaya? Bulong ni Mateo. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, may narinig silang mahinang kaluskos sa bubong. Parang may gumagapang, dahan-dahan, mabigat. Napatingin si Mateo sa kisame. Kasunod noon, may bumagsak na alikabok. Parang may malaking bagay na gumagalaw sa ibabaw. Napahawak sa bibig si Aling Rosa. Hindi maganda ito, bulong nito. Anong gagawin natin? Biglang tumayo ang matanda. Lumapit ito sa isang lumang cabinet at inilabas ang isang maliit na telang pula na may nakabalot na kung ano. Iniabot niya iyon kay Mateo. Kunin mo ito, binuksan niya. Sa loob ay isang lumang kahoy na pulseras na may ukit ng kakaibang simbolo. Ano ito? Pagmamay-ari ng huling tagapagbantay. Natigilan si Mateo. Hindi ko kailangan mo. Mahigpit ang boses ng matanda. Hindi kita mapoprotektahan. Biglang kalabog, napalingon sila. May malakas na tumama sa likod ng bahay. Sinundan pa ng isa, kalabog, parang may pilit na pumapasok. Mabilis na napaatras si Mateo. Mateo? Nanginginig na sabi ng matanda. Makinig ka sa akin. Ano po? Pumunta ka sa lumang simbahan sa dulo ng baryo. Bakit?
Hanapin mo si Padre Elias. Pari? Hindi lang siya pari. Napakunot no si Mateo. Alam niya ang tungkol sa baul. Biglang may malalim na gasgas na tunog mula sa dingding. Parang may matutulis na kuko. Dahan-dahan, mahaba, nakakikilabot. Humigpit ang hawak ni Mateo sa itak. Paano kayo? Ako ang bahala rito. Hindi ko kayo pwedeng iwan. Kapag nanatili ka rito, pareho tayong mamamatay. Tumitig ang matanda sa kanya. Piliin mo, takbo o katapusan. Biglang, may malakas na pagkatok. Kasunod ang tunog ng kahoy na tila mababasag. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Mabilis niyang isinabit ang sako. Kinuha ang kwintas at pulseras. Tumakbo siya palabas sa likod ng bahay. Habang tumatakbo, pakiramdam niya ay may nakamasid. Mula sa pagitan ng mga puno, mula sa bubong, mula sa dilim. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto, hanggang sa marating niya ang daan papunta sa lumang simbahan. Ngunit sa kanyang paghinto, unti-unti siyang napaatras. Sa gitna ng daan, may 3 maitim na nilalang na nakatayo. Pare-parehong may berdeng matang kumikislap. At sa likod nila, isang mas malaking anino ang dahan-dahang lumabas mula sa kagubatan. Mas matangkad, mas mabigat ang presensya. At sa unang pagkakataon nagsalita ito. Isauli mo ang kwintas. Napatigil si Mateo. Dahil ang tinig nito parang boses ng kanyang yumaong ama. Nanigas si Mateo sa gitna ng daan. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay tila tumigil ang paligid matapos niyang marinig ang boses na iyon. Imposible, hindi maaaring mangyari. Ang kanyang ama ay matagal nang patay. 7 taon na ang nakalipas nang ilibing niya ito sa maliit na sementeryo ng baryo matapos dapuan ng matinding sakit. Ngunit walang duda boses iyon ng kanyang ama. Parehong lalim. Parehong paraan ng pagsasalita. Parehong lamig na noon pa man ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Mateo, muling nagsalita ang malaking nilalang. Bahagya itong humakbang palabas mula sa dilim ng kagubatan. Mas malinaw na niya itong nakita. Napakalaki nito. Halos abot ng ulo ang mababang sanga ng puno. Balot ng maitim na anyo ang katawan nito na tila gumagalaw na usok. Hindi makita ang tunay na mukha. Ngunit ang mga matang berde nito ay tila sumisindi sa bawat sandali. Anak, sabi nito sa tinig ng kanyang ama. Pagod ka na, ibigay mo na sa amin ang kwintas. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang sako. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam ang gagawin. May bahagi sa kanyang gustong maniwala, ngunit may bahagi ring nagsasabing may mali. Malaking mali. Unti-unti siyang umatras. Hindi ikaw ang ama ko, mahina niyang sabi. Huminto ang nilalang. Tila pinag-aaralan siya. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Hindi mo ba ako nakikilala? At sa isang iglap unti-unting nagbago ang mukha nito. Mula sa usok ng dilim ay lumitaw ang mukha ng kanyang ama. Parehong mga mata, parehong buhok, parehong peklat sa noo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo, parang gumuho ang kanyang paninindigan. Ama? Napangiti ang nilalang. Isang malamig na ngiting hindi umaabot sa mga mata. Umuwi ka na anak, sabi nito. Ako na ang bahala sa lahat. Pakiramdam ni Mateo ay nanghina ang kanyang katawan. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang maniwala. Matagal na niyang pinangarap makita muli ang kanyang ama. Marinig muli ang boses nito. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Aling Rosa. Kapag nagsimula ka nang makita sila, tumakbo ka.
Biglang napunta ang tingin niya sa mga paa ng nilalang. At doon nanlamig siya, wala itong anino. At ang mga paa nito hindi sumasayad sa lupa. Unti-unti itong lumulutang, napaatras siya. Hindi ikaw iyon, biglang nawala ang ngiti ng nilalang. Unti-unting nabalot muli ng dilim ang mukha nito. Naging malamig ang paligid, mas mabigat, mas nakakatakot. Matigas ang ulo mo, mababang sabi nito. Kasabay noon, unti-unting lumapit ang tatlong nilalang sa gilid. Mabagal, tahimik, parang mga mandaragit na naghihintay ng tamang sandali. Biglang may kung anong uminit sa bulsa ni Mateo. Napahawak siya rito, ang pulseras na ibinigay ni Aling Rosa. Bahagya itong umiinit, at nang mahawakan niya, may sumiklab na mahinang liwanag. Napahinto ang tatlong nilalang. Bahagya silang umurong. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi niya alam kung paano, ngunit tila natatakot ang mga ito sa pulseras. Hindi. Galit na sabi ng malaking nilalang. Hindi pa dapat nasa kanya iyon. Biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang pulseras at sa unang pagkakataon tumakbo siya. Mabilis, buong lakas, naririnig niya ang mabibigat na yabag sa likuran. Naririnig niya ang mga mahinang bulong na tila sumusunod sa hangin. Hindi ka makakatakas, hindi ka pa handa. Sa huli, babalik ka rin. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto, hanggang sa makita niya sa di kalayuan ang lumang simbahan ng baryo. Luma na ito, bitak-bitak ang dingding. Tila ilang dekada nang hindi naaayos. Ngunit sa gitna ng gabi may ilaw sa loob. Mas lalo siyang bumilis. Pagdating niya sa pintuan, mabilis niya itong binuksan. Halos mapasubsob siya sa loob. Agad niyang isinara ang pinto. Hingal na hingal, pawis na pawis, at nanginginig. Tahimik ang loob ng simbahan. May amoy ng lumang kahoy at kandila. Sa harapan may isang matandang lalaking nakatayo sa harap ng altar. Nakatalikod, parang naghihintay. Hindi ito lumingon agad. Sa halip mahinahon itong nagsalita. Matagal kitang hinintay, Mateo. Nanlaki ang mata niya. Paano ninyo alam ang pangalan ko? Dahan-dahang lumingon ang matanda. Maputi ang buhok. Matapang ang mga mata. At may kakaibang bigat ang presensya. Dahil bago ka pa ipinanganak, sabi nito, alam na naming darating ang susunod na tagapagbantay. Napatitig si Mateo. Kayo po si Padre Elias? Tumango ang matanda. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Parang hindi lamang pari kundi isang taong maraming lihim na matagal nang tinatago. Unti-unting napunta ang tingin nito sa sako ni Mateo. At agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Dinala mo pala talaga, sabi nito. Ano po? Ang kwintas. Tahimik na lumapit si Padre Elias. At sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na lumitaw sa mukha nito. Hindi mo dapat binuksan ang maliit na kahon. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi ko sinasadya. Hindi mahalaga kung sinadya o hindi. Huminga ng malalim ang pari. Dahil sa ginawa mo, tumigil ito. Tumingin sa pintuan ng simbahan. At tila may pinakikinggan sa labas. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Gumising na sila. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas ng simbahan. 1, 2, 3. Parang may malalaking bagay na umiikot sa paligid. Unti-unting tumingin si Mateo sa makulay, ngunit kupas na bintana ng simbahan. At doon may nakita siyang mga matang berdeng nakatitig mula sa dilim. Hindi 1, hindi 2, kundi 12 dosena.
Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng lumang simbahan. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nakikita. Sa labas ng makukulay ngunit kupas na bintana, 12-dosenang berdeng matang kumikislap ang tahimik na nakatitig papasok. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, parang naghihintay lamang. Pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inisip na may mga bagay na ganito sa mundo. Akala niya ay mga alamat lamang ang mga kwento ng matatanda. Ngunit ngayon nasa harapan na niya ang bangungot. "Padre," hirap niyang sabi. "Ano sila?" Tahimik na tumingin si Padre Elias sa pintuan ng simbahan. Walang bakas ng takot sa mukha nito, ngunit mabigat ang ekspresyon. Mga nilalang na matagal nang hindi dapat gumagalaw sa mundong ito. Mga bantay ng dilim? Tumango ang pari. Pero hindi sila ang tunay na panganib. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. May mas masahol pa? Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip ay lumapit ito sa altar at inalis ang isang lumang kandelerong bakal. May lumitaw na maliit na uka sa ilalim. May lihim na lagusan. Hinila ito ng pari. Dahan-dahang bumukas ang bahagi ng sahig. Isang madilim na hagdan ang lumitaw pababa. "Sumama ka," sabi ng pari. Napaatras si Mateo. "Ano iyon?" Mga sagot. Biglang kalabog. Malakas na tumama ang kung anuman sa pintuan ng simbahan. Bahagyang yumanig ang buong gusali. Kasunod noon, mabagal na gasgas. Parang mahahabang kuko sa kahoy. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang itak. "Bibilis sila," sabi ni Padre Elias. At kapag tuluyan nilang nabasag ang harang, hindi nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ramdam ni Mateo ang ibig sabihin noon. Mabilis silang bumaba sa lihim na lagusan. Pagkababa nila, agad isinara ng pari ang pintuang bato sa itaas. Tahimik. Madilim. Malamig. Sinindihan ni Padre Elias ang ilang lumang ilawan. Unti-unting lumiwanag ang lugar. At doon, napahinto si Mateo. Parang nasa ibang mundo sila. Sa ilalim ng simbahan ay may malawak na silid na gawa sa lumang bato. Punong-puno ng lumang aklat, mga simbolo sa dingding, at mga larawan ng mga taong hindi niya kilala. Ngunit may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng silid may malaking larawan. Larawan ng isang lalaki, matangkad, matalim ang tingin, at may suot na kwintas na eksaktong katulad ng hawak niya ngayon. Nanlaki ang mata ni Mateo. "Siya ang huling tagapagbantay," sabi ni Padre Elias. Lumapit siya. May kakaiba sa mukha ng lalaki. Parang pamilyar. Parang hindi maaari. Bigla siyang natigilan. Dahil sa ibaba ng larawan, may nakasulat na pangalan. Esteban Villanueva. Napaatras siya. Iyon ang apelyido ng kanyang pamilya. Napatingin siya sa pari. "Ano ito?" Tahimik si Padre Elias. Pagkatapos ay nagsalita. "Lolo ng ama mo." Parang tumigil ang mundo ni Mateo. "Hindi." "Oo," sabi ng pari. "Ang pamilya mo ang matagal nang nagbabantay sa hiwagang iyon." Napailing si Mateo. "Hindi sinabi sa akin ng ama ko." Sinubukan niyang takasan. Unti-unting bumigat ang mukha ng pari. Pero walang nakakatakas. Biglang may pumasok na alaala sa isip ni Mateo. Naalala niya ang kanyang ama. Tahimik ito noon. Madalas mawala sa gabi. Madalas umuwi na tila pagod at takot. Noong bata pa siya, minsan niyang narinig ang kanyang ama na nagsabing, "Kapag dumating ang araw, sana hindi ikaw ang piliin." Nanlamig ang kanyang pakiramdam.
Hindi niya naunawaan noon ang ibig sabihin. Ngayon, unti-unti na niyang naiintindihan. Ano ba talaga ang binabantayan? Tanong niya. Huminga ng malalim si Padre Elias. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa isang lumang mesa. Kinuha nito ang isang napakalumang aklat. Makapal, halos durog na ang gilid ng mga pahina. Dahan-dahan itong binuksan. Sa gitna, may lumang guhit. Isang napakalaking pintuan sa ilalim ng lupa. Napapalibutan ng mga simbolo at sa gitna nito may malaking matang nakaukit, kapareho ng simbolo sa baul. Tinatawag itong pinto ng kailaliman, sabi ng pari. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mesa. Ano ang nasa likod niyan? Tahimik ang pari. Tila nag-iisip kung dapat ba nitong sabihin. Sa huli mahina itong nagsalita. May bagay na nakakulong doon. Ano? Hindi namin alam ang tunay nitong pangalan. Lumamig ang hangin. Pero sa matatandang tala, bahagyang nanginig ang tinig nito. Tinatawag nila itong hari ng dilim. Tahimik ang buong silid. Parang mismong hangin ay natakot. Kapag nagising iyon, dagdag ng pari, hindi lang baryo ang mawawala. Nanigas si Mateo. Kundi, tayong lahat. Napaatras siya. Hindi niya kayang tanggapin. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi bayani, hindi mandirigma. Isa lamang siyang simpleng magtutroso. Hindi ko kaya ito, mahina niyang sabi. Lumapit si Padre Elias. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang pinili ng kwintas. Napatingin siya rito. Bigla niyang naalala ang mga bulong, ang mga larawan sa isip niya, at ang tinig sa kagubatan. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik na tumingin ang pari sa kanya. Hanapin natin ang natitirang 3 selyo. Napakunot noo si Mateo. Selyo? Tumango ang pari. May 4 na selyong nagpapanatiling sarado sa pinto ng kailaliman. Kwintas ang isa? O, nasaan ang iba? Biglang nagdilim ang mukha ng pari. Iyon ang problema. Ano po? Tila nauuna na silang kumilos. Nanlaki ang mata ni Mateo. Sino? Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip dahan-dahan itong tumingin sa madilim na bahagi ng silid. At sa dilim may isang figurang nakatayo. Tahimik, hindi gumagalaw. Unti-unting lumapit sa liwanag. At nang makita ni Mateo ang mukha nito nanigas siya. Dahil kahawig nito ang kanyang ama. Ngunit mas bata. At may berdeng matang kumikislap. Ngumiti ito ng malamig. Ang tagal kitang hinintay, Mateo. Parang tumigil ang oras sa ilalim ng lumang simbahan. Hindi makapagsalita si Mateo. Nakatayo lamang siya habang nakatitig sa lalaking unti-unting lumalapit mula sa dilim. Kahawig nito ang kanyang ama. Ngunit hindi eksakto. Mas bata, mas matangkad, mas matalim ang mukha. At ang pinaka nakakakilabot ang mga matang berdeng kumikislap na tila may sariling liwanag. May malamig na ngiti sa labi nito. Ngiting tila may matagal nang hinihintay. Hindi maaari. Mahina ang ngunit nanginginig na sabi ni Mateo. Huminto ang lalaki, ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Tila sinusuri siya, parang matagal na siyang kilala. Mas kamukha mo ang iyong ama kaysa sa inaakala ko, sabi nito. Humigpit ang hawak ni Mateo sa itak. Sino ka? Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos bahagya itong ngumiti. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi sumagot si Mateo. Hindi imposible, dagdag ng lalaki. Matagal na nga pala akong dapat patay. Nanlaki ang mata ni Mateo. Napalingon siya kay Padre Elias. Tahimik ang pari ngunit halatang mabigat ang mukha nito.
Parang may matagal ng lihim na pilit itinatago. Padre, mahina niyang tanong. Sino siya? Huminga ng malalim si Padre Elias. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Siya si Gabriel Villanueva. Nanigas si Mateo. Hindi siya makahinga. Kilalang kilala niya ang pangalang iyon. Noong bata pa siya, madalas itong mabanggit ng kanyang ama. Ngunit laging may lungkot at galit sa boses nito. Ang kapatid ng ama mo, dagdag ng pari. Napaatras si Mateo. Tiyo ko? Bahagyang yumuko ang lalaki na tila pagbati. Sa wakas, sabi nito, nagkita rin tayo. Hindi makapaniwala si Mateo. Imposible. Ang sabi ng kanyang ama noon, patay na si Gabriel. Namatay sa gubat bago pa siya ipinanganak. Ano ka? Tanong niya. Bahagyang natawa si Gabriel. Mas magandang tanong, sabi nito. Ano pa ba ang natitira sa akin? Unti-unti itong lumapit. Agad humarang si Padre Elias. Huwag kang lalapit. Huminto si Gabriel, ngunit hindi nawala ang ngiti nito. Padre, sabi nito, ilang taon na tayong nagkakilala. Huwag ka nang magkunwari. Tahimik lamang ang pari. Nandito lang ako para kausapin ang pamangkin ko. Hindi kita pagkakatiwalaan. Hindi mo naman talaga ako pinagkatiwalaan. Biglang naging mabigat ang katahimikan. Ramdam ni Mateo na may malalim na kasaysayan ang dalawa. Ano ang gusto mo? Tanong ni Mateo. Dahan-dahang napunta ang tingin ni Gabriel sa kwintas na nasa leeg niya. Ano pa nga ba? Sabi nito. Ang selyo. Humigpit ang hawak ni Mateo rito. Hindi ko ibibigay. Bahagyang tumaas ang kilay ni Gabriel. Mabilis kang natututo. Tama ba ang sinabi nila? Tanong ni Mateo. Isa ka ba sa mga bantay ng dilim? Biglang tumahimik ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa kisame na tila may naaalalang masakit. Hindi ko pinili ito, mahina nitong sabi. Unti-unting nawala ang malamig ng ngiti. Dati akong tagapagbantay. Nanlaki ang mata ni Mateo. Tulad mo! Lumamig ang paligid. At nabigo ako. Napatingin si Mateo kay Padre Elias. Tahimik lamang ito, parang alam na alam ang lahat. 20 taon na ang nakalipas, patuloy ni Gabriel. Sinubukan naming pigilan ang paggising ng nasa ilalim. Kasama ang ama mo. Napahigpit ang dibdib ni Mateo. Anong nangyari? Tahimik si Gabriel. Sa unang pagkakataon, parang may lungkot sa mga mata nito. Nagkamali kami. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Naging malamig muli. Pero may paraan pa para maitama iyon. Ano? Kailangan nating buksan ang pinto ng kailaliman. Biglang sumigaw si Padre Elias. Kasalanan mo na nga ang nangyari noon. Unti-unting tumalim ang tingin ni Gabriel. Kasalanan nating lahat, malamig nitong sagot. Napatingin si Mateo sa dalawa, nalilito, takot. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Mateo, sabi ni Gabriel, hindi sinabi sa iyo ng ama mo ang totoo. Nanlaki ang mata niya. Ano ibig mong sabihin? Hindi aksidenteng namatay ang ama mo. Nanigas si Mateo, parang bumagsak ang lahat sa kanyang paligid. Ano? Tahimik ang pari. Hindi ito makatingin sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Padre! Walang sagot. Padre! Napapikit si Padre Elias. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. May katotohanan sa sinabi niya. Parang may humigpit sa dibdib ni Mateo. Ano ang ibig sabihin niyan? Lumapit si Gabriel. Pinatay ang ama mo. Nanigas siya. Hindi siya makahinga. Sinong pumatay? Tahimik si Gabriel.
Dahan-dahan nitong ibinaling ang tingin kay Padre Elias at sa unang pagkakataon may galit sa boses nito. Tanungin mo siya. Biglang bumigat ang paligid. Napaatras si Mateo. Hindi siya makapaniwala. Napatingin siya sa pari. Hindi totoo iyon. Hindi ba? Tahimik. Walang sagot. At ang katahimikan, mas masakit kaysa anumang salita. Biglang kalabog, yumanig ang buong ilalim ng simbahan. Isa pa, mas malakas. May mga bitak na lumitaw sa kisame. Unti-unting nalaglag ang alikabok. Mula sa itaas, may narinig silang mabibigat na yabag. At kasunod noon, 2 dosenang bulong, mahina, magkakapatong, nakakatindig balahibo. Natagpuan na namin kayo. Unti-unting napangiti si Gabriel. Wala na tayong oras, sabi nito. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo. Pumili ka. Tumulong kang iligtas ang katotohanan o manatili sa kasinungalingan. At sa mismong sandaling iyon, tuluyang nabasag ang pintuan sa itaas ng simbahan. Nagliyab ang takot sa dibdib ni Mateo. Yumanig ang buong ilalim ng simbahan habang patuloy ang pagbagsak ng alikabok mula sa kisame. Naririnig na nila ang mabibigat na yabag sa itaas. Mabagal ngunit puno ng bigat, tila may mga nilalang na unti-unting lumulusob pababa. Ngunit mas mabigat pa roon ang katotohanang katatapos lamang niyang marinig. Pinatay ang kanyang ama. At tila may alam si Padre Elias. Napatingin siya sa pari. Hindi makapaniwala. Galit, takot, pagkalito. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Sabihin ninyo ang totoo, madiin niyang sabi. Tahimik si Padre Elias. Nanatiling mabigat ang mukha nito. Mateo? Mahina nitong sambit. Huwag ninyo akong tawaging Mateo kung magsisinungaling lang kayo. Bahagyang napapikit ang pari. Sa gilid tahimik na nakamasid si Gabriel, tila hinihintay lamang ang mangyayari. Hindi ganon kasimple ang lahat, sabi ni Padre Elias. Kung ganoon, ipaliwanag ninyo. Biglang kalabog, mas malakas na pagyanig. May mga bato nang nalalaglag mula sa kisame. Sa madilim na hagdan sa itaas, may mga matang berdeng unti-unting lumilitaw, palapit. Parami ng parami. Ngunit hindi gumalaw si Mateo. Hindi muna. Kailangan niya ng sagot. Ang ama mo, mabigat na simula ng pari, ay isang tagapagbantay. Alam ko na iyon. Pero hindi niya sinabi sa iyo kung ano talaga ang kapalit ng tungkulin. Nanatiling tahimik si Mateo. Kapag ang isang tagapagbantay ay nagsimulang mahawahan ng dilim, huminto ang pari. May panahon na kailangan siyang pigilan. Nanlamig si Mateo. Hindi niya gusto ang tunog ng mga salitang iyon. Napatingin siya kay Gabriel. Tahimik itong nakangiti. Parang alam na nito ang kasunod. Ang ama mo, pagpapatuloy ng pari, ay nagsimulang magbago. Ano? Naririnig na niya ang mga bulong. Nakikita ang mga bagay na hindi dapat makita. At isang gabi, napayuko si Padre Elias. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kailaliman. Nanigas si Mateo. Hindi niya matanggap. Hindi iyon ang ama niyang kilala. Tahimik, mabait, mapag-aruga. Hindi isang taong sisira sa lahat. Nagsisinungaling kayo, mahina niyang sabi. Hindi, putol ni Gabriel. Napatingin si Mateo rito, pero hindi rin niya sinasabi ang buong katotohanan. Unti-unting tumalim ang tingin ni Gabriel kay Padre Elias. Sabihin mo sa kanya, malamig nitong sabi. Tahimik ang pari, huminga ng malalim. At noong gabing iyon, pagpapatuloy nito,
Walang ibang paraan. Pinigilan namin siya. Pinigilan? Tanong ni Mateo. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa, mabigat na sabi ng pari. Kami ang pumatay sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Hindi siya makahinga. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. Unti-unti siyang napaatras. Hindi, mahina niyang sabi. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya matanggap. Lahat ng alaala ng kanyang ama ay bumalik. Ang pagtuturo nitong magsibak ng kahoy. Ang simpleng pagkain nilang dalawa sa gabi. Ang mga payo nito. At ang araw ng pagkamatay nito, sinabihan lamang siyang nagkasakit. Lahat pala kasinungalingan. Hindi namin ginusto iyon, sabi ni Padre Elias. Tumigil kayo, sigaw ni Mateo. Nanginginig ang kanyang boses. Buong buhay ko, nagsinungaling kayo sa akin. Biglang bumigat ang mukha ng pari. Ginawa namin iyon para maprotektahan ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Biglang ngumiti si Gabriel. Hindi masaya, kundi mapait. Nararamdaman mo na ba ngayon? Sabi nito. Ang katotohanan? Napatingin si Mateo rito. Hindi kanila pinili para protektahan. Ginamit kanila. Hindi! Mabilis na sabi ni Padre Elias. Kung hindi namin siya itinago, mas maaga siyang natagpuan ng dilim. Biglang kalabog. Tuluyang nabasag ang bahagi ng kisame. May 3 maitim na nilalang na bumagsak mula sa itaas. Mahahaba ang mga braso, baluktot ang katawan, at nagliliyab ang berdeng mga mata. Unti-unting tumayo ang mga ito, nakatingin lamang kay Mateo. Parang may hinihintay. Oras na, sabi ni Gabriel. Bigla itong humakbang sa harap nila. At sa unang pagkakataon, iniangat nito ang kamay. May kakaibang simbolong nagliwanag sa balat nito. Biglang umurong ang mga nilalang, parang natatakot, nanlaki ang mata ni Mateo. Ano ka ba talaga? Tanong niya. Tahimik si Gabriel. Pagkatapos mahina itong ngumiti. Isa akong pagkakamali na tumatanging mamatay. Biglang tumingin ito kay Mateo. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa ama mo, huminto ito. Sumama ka sa akin. Mateo, huwag! Sigaw ni Padre Elias. Hindi mo alam ang kapalit. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, biglang nagliyab ang kwintas sa kanyang leeg. Napahawak siya rito. Kasabay noon, may sumabog na imahe sa kanyang isip. Nakita niya ang kanyang ama, sugatan, nakikipaglaban sa dilim sa loob ng isang kuweba. At sa harapan nito si Padre Elias. May hawak na kakaibang sandata, kasunod noon isang sigaw. Dugo. At ang huling tingin ng kanyang ama diretso kay Mateo, parang may gustong sabihin. Biglang bumalik sa realidad si Mateo. Hingal na hingal. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi na siya sigurado sa lahat. Sino ang nagsisinungaling? Sino ang tama? At bago pa siya makapagdesisyon, may isang napakalaking anino ang unti-unting bumangon sa wasak na kisame. Mas malaki sa lahat ng nakita niya. At sa pagkakataong iyon, lahat ng bantay ng dilim ay sabay-sabay lumuhod. Parang may hari na dumating. Unti-unting bumukas ang 2 nagliliyab na berdeng mata nito. At nagsalita ito. Sa wakas, natagpuan na namin ang tagapagmana. Nanigas si Mateo. Parang nawala ang hangin sa paligid ng bumukas ang 2 nagliliyab na berdeng mata ng napakalaking nilalang. Hindi ito katulad ng ibang bantay ng dilim. Mas malaki, mas mabigat ang presensya. At mas nakakatakot. Tila nilalamon ng anino ang mismong liwanag sa paligid nito. Habang unti-unti itong lumalapit mula sa wasak na bahagi ng kisame,
Ang buong silid sa ilalim ng simbahan ay nagsimulang manginig. May mga batong nalalaglag. May mga bitak na lumalawak sa dingding. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang takot na halos mawalan siya ng lakas. Hindi lamang simpleng takot, kundi takot na tila nakatanim sa kaibuturan ng kaluluwa. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao ang kusang gustong lumuhod, gustong tumakbo, gustong sumuko. Lahat ng bantay ng dilim ay nanatiling nakaluhod habang nakayuko, tahimik, parang mga alipin sa harap ng kanilang pinuno. Unti-unting nagsalita muli ang nilalang. Mateo Villanueva, mabagal, malalim. At tila sabay-sabay na nagsasalita ang maraming tinig sa loob ng isa. Matagal ka naming hinintay. Napaatras si Mateo, pawis na pawis. Mahigpit ang hawak niya sa kwintas. Sino ka? Pilit niyang tanong. Bahagyang ngumiti ang nilalang, ngunit ang ngiti nito ay parang bitak sa kadiliman. Marami na akong naging pangalan. Tawag nila sa akin, huminto ito. Ang unang tagapagbantay. Nanlaki ang mata ni Padre Elias. Hindi, bulong nito, hindi makapaniwala ang pari. Hindi ka dapat nagising. Bahagyang natawa ang nilalang. Hindi pa ako lubusang gising. Biglang lumamig ang paligid. Mas mabigat, mas madilim. Pero malapit na. Napatingin ito sa kwintas ni Mateo at sa pagkakataong iyon, mas lalo itong nagliwanag. Napahawak si Mateo sa dibdib, mainit, halos masunog ang balat niya. Ano ang gusto mo sa akin? Sigaw niya. Tahimik ang nilalang. Pagkatapos, ang dugo mo. Nanigas si Mateo. Dahil ikaw, huminto ito. At ikaw lamang. Unti-unting tumalim ang mga mata nito. Ang makakapagbukas ng huling pintuan. Biglang sumigaw si Padre Elias. Huwag mo siyang pakinggan. Agad itong humakbang sa harap ni Mateo. Sinungaling siya. Ngunit biglang tumawa si Gabriel. Mabagal, mapait. At ikaw ang nagsasabi niyan, sabi nito, napalingon si Mateo. Gabriel. Tahimik na lumapit ang kanyang tiyuhin. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na malamig ang ekspresyon nito. Sa halip parang seryoso. Parang may nais protektahan. Makinig ka sa akin, sabi ni Gabriel. Hindi mo pa naiintindihan ang buong katotohanan. Kung hindi bubuksan ang pinto, tumingin ito sa malaking nilalang. Mas lalo lang lalaki ang puwersang kumakawala rito. Napakunot noo si Mateo. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi nakakulong ang hari ng dilim para hindi makalabas. Tahimik ang lahat. Parang mismong hangin ay tumigil. Kundi para hindi makapasok. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ano? Napatingin siya kay Padre Elias. Tahimik ito. Masyadong tahimik. Sabihin mo sa kanya, madiing sabi ni Gabriel. Ngunit hindi agad sumagot ang pari. Totoo ba? Tanong ni Mateo. Unti-unting yumuko si Padre Elias. At iyon ang dahilan, mahina nitong sabi, kung bakit natakot ang ama mo. Biglang bumigat ang paligid. Parang may humampas sa dibdib ni Mateo. Ang nasa likod ng pintuan, dagdag ng pari. Hindi simpleng halimaw. Tahanan iyon. Tahanan ng isang bagay na mas matanda pa sa mundo natin. Nanginginig si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Lahat ng alam niya parang kasinungalingan. Biglang may pumasok na larawan sa isip niya. Mabilis, malabo, ngunit malinaw ang pakiramdam. Nakita niya ang kanyang ama,
nakikipagtalo kay Padre Elias. Galit, takot, at paulit-ulit itong sumisigaw. Hindi sila kalaban, maling-mali tayo. Kasunod noon, may liwanag, dugo, pagbagsak, at katahimikan. Napahawak si Mateo sa ulo. Napaatras siya. Hindi niya alam kung alaala iyon o ilusyon. Masyado kang maraming itinago, malamig na sabi ni Gabriel kay Padre Elias. At tingnan mo ang nangyari. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng napakalaking nilalang. Hindi mahalaga ang katotohanan. Lahat ay napatingin dito. Unti-unti itong lumapit. At bawat hakbang parang lumalalim ang dilim sa paligid. Sa huli, tumigil ito sa harap ni Mateo. Napakalapit, napakalaki. At sa unang pagkakataon may nakita siyang kakaiba. Sa ilalim ng anino, parang mukha ng tao. Isang lalaking malungkot, pagod, at puno ng sakit. Pipiliin mo rin kami. Biglang nagliyab ang kwintas ni Mateo. Kasabay noon, may kakaibang simbolong lumitaw sa kanyang kamay. Parehong simbolo ng baul. Biglang nanlaki ang mata ni Gabriel. Hindi. Napaatras si Padre Elias. Hindi pa dapat. Dahil sa gitna ng silid unti-unting nagsimulang magliwanag ang sahig. May lumilitaw na malaking simbolo. At sa ilalim nito, may naririnig na malalim na ugong. Parang may napakalaking bagay na gumigising sa kailaliman. Unti-unting napatingin ang nilalang kay Mateo. At sa unang pagkakataon ngumiti ito. Naalala ka na ng pintuan. Patuloy ang pagyanig ng buong ilalim ng simbahan. Ang sahig na bato ay tila humihinga habang ang malaking simbolong nagliwanag sa paanan ni Mateo ay unti-unting lumawak. Parang may kung anong matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa at ngayon ay nagsisimula ng gumalaw. Nanginginig si Mateo. Hindi niya maalis ang tingin sa kakaibang simbolong kumikislap sa kanyang kamay. Parehong simbolo ng nasa baul. Parehong simbolong nakaukit sa lumang kwintas at tila may sariling buhay. Unti-unting gumapang ang berdeng liwanag sa kanyang balat. Napahawak siya sa braso. Mainit, masakit. Parang may pumapasok na kung anong hindi niya maintindihan. Mateo! Napalingon siya kay Padre Elias. May takot sa mukha ng pari. Tunay na takot. Lumayo ka dyan! Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang umalingaw-ngaw ang malalim na ugong mula sa ilalim. Kasabay noon, may bahagi ng sahig na unti-unting nagbukas. Dahan-dahan, mabigat, at mula sa kailaliman may malamig na hanging umakyat. Hindi ordinaryong hangin, may dalang bulong, 12-dosena, daang tinig, sabay-sabay, mahina, ngunit malinaw. Buksan mo. Umuwi ka. Ikaw ang susi. Napahawak si Mateo sa ulo. Pakiramdam niya ay sasabog ito. Hindi niya malaman kung alin ang totoong boses at alin ang nasa isip lamang niya. Pigilan mo sila! Sigaw ni Padre Elias kay Gabriel. Ngunit hindi gumalaw si Gabriel. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mateo. Parang may matagal nang hinihintay. Gabriel! Galit na sigaw ng pari. Sa wakas ay nagsalita ang tiyuhin ni Mateo. Huli na! Nanlaki ang mata ng pari. Hindi! Matagal na itong nakatakda, sabi ni Gabriel. Mula pa nung isinilang siya. Napatingin si Mateo rito. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Gabriel. At sa unang pagkakataon, may lungkot sa boses nito. Hindi aksidenteng napili ka. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Ano? Tandaan mo ang sinabi ng ama mo. Napapikit si Gabriel.
Sana hindi ikaw ang piliin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Naalala niya iyon. Maraming beses, akala niya noon ay simpleng salita lamang. Ngayon parang may ibang kahulugan. Dahil, dagdag ni Gabriel, ikaw ang tunay na tagapagmana. Hindi makahinga si Mateo. Tagapagmana ng ano? Tahimik. Napakabigat na katahimikan. Hanggang sa ngumiti ang malaking nilalang. Ang aming dugo. Parang tumigil ang oras. Unti-unting napalingon si Mateo rito. Hindi niya maintindihan. Hindi. Ngunit biglang nagsalita si Gabriel. Totoo. Nanlaki ang mata niya. Hindi. Hindi purong tao ang lahi natin. Parang may sumabog sa isip ni Mateo. Hindi niya matanggap. Imposible. Ngunit bakit parang may bahagi ng kanyang sarili ang matagal nang may alam? Maraming henerasyon na ang nakalipas, paliwanag ni Gabriel, may isang tagapagbantay na gumawa ng kasunduan. Kasunduan para ikulong ang nasa ilalim. Kapalit ng dugo. Kapalit ng angkan. Napaatras si Mateo. Nagsisinungaling ka. Gusto ko ring sana. Mahina nitong sagot. Biglang, may isa na namang alaala ang sumabog sa isip niya. Mas malinaw, mas malakas. Nakita niya ang kanyang ama. Nakaupo sa harap ng apoy, kasama si Gabriel, mas bata pa. Pareho silang sugatan. Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Kapag dumating ang araw, huwag mong hayaang gamitin nila si Mateo. At ang sagot ni Gabriel, tatakas tayo. Biglang nag-iba ang alaala, may sigawan, may pagtatalo. Si Padre Elias, galit, at isang matinding liwanag, kasunod dugo. Pagbagsak ng katawan ng kanyang ama, napasinghap si Mateo, napaatras, napatingin kay Padre Elias. Totoo ba? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ang pari. Masyadong tahimik hanggang sa unti-unti itong yumuko. At ginawa ko iyon. Parang nabingi si Mateo. Hindi niya marinig ang paligid. Hindi marinig ang pagyanig. Hindi marinig ang bulong. Tanging isang bagay lamang inamin ng pari. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. May sakit sa mukha ni Padre Elias. Dahil ang ama mo, huminto ito. Gusto nang buksan ang pintuan. Hindi! Sigaw ni Gabriel. Gusto niya lang iligtas ang anak niya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng napakalaking nilalang. Sapat na. Tumigil ang lahat. Unti-unti nitong iniangat ang kamay. Kasabay noon, mas lalong bumukas ang sahig. At sa kailaliman, may nakita si Mateo. Isang napakalaking pintuan, napakalawak, punong-puno ng sinaunang simbolo, at sa gitna nito may malaking matang nakabukas. Nakatingin, diretso sa kanya. Biglang nagsimulang lumutang ang kwintas sa kanyang leeg, hindi niya mapigilan. At mula sa pintuan may tinig na bumulong. Malapit, napakalapit, parang nasa mismong tainga niya. Anak! Nanigas siya, dahil boses iyon ng kanyang ama. Huwag mong hayaang mabuksan ito. Kasunod noon isa pang boses. Mas mababa, mas malamig, mas matanda. Buksan mo. Unti-unting nagliwanag ang simbolo sa kamay ni Mateo. At sa unang pagkakataon nagsimulang gumalaw ang napakalaking pintuan. Patuloy ang pagyanig ng kailaliman. Ang napakalaking pintuan sa ilalim ng simbahan ay unti-unting gumagalaw habang ang sinaunang mga simbolong nakaukit dito ay nagliliyab ng berdeng liwanag. Parang humihinga ang buong lugar, parang may puso sa ilalim ng lupa. At sa bawat paggalaw ng pintuan,
Mas lumalakas ang malamig na hanging umaakyat mula sa kailaliman. Kasama nito ang mga bulong, mga tinig na hindi mawari kung tao pa ba o hindi. Buksan mo, ikaw ang susi, umuwi ka. Ngunit kasabay ng mga iyon may isa pang tinig, mahina, pamilyar, puno ng pag-aalala. Mateo, napahawak siya sa kanyang ulo, nanginginig. Pagod, nalilito, hindi na niya malaman kung alin ang totoo. Ang pari, si Gabriel, ang nilalang, o ang mga alaala sa isip niya, lahat ay tila may bahagi ng katotohanan. At bahagi rin ng kasinungalingan. Unti-unti siyang napatingin sa napakalaking mata sa gitna ng pintuan. Nakatingin ito sa kanya, parang may hinihintay, parang kilalang kilala siya. Mateo! Napalingon siya, si Padre Elias. Puno ng takot ang mukha nito. Huwag mong pakinggan sila! Ngunit agad sumagot si Gabriel. Hindi mo pa rin ba sasabihin ang totoo? Tumalim ang tingin ng pari. Ayaw kong mawala siya. Katulad ng ginawa mo sa ama niya? Malamig na tanong ni Gabriel. Tahimik, napakabigat ng katahimikan. At sa pagkakataong iyon, unti-unting lumapit si Padre Elias kay Mateo. Wala na ang pagiging matatag nito. Mukha itong pagod, matanda, at puno ng pagsisisi. Mateo, mahina nitong sabi, hindi ako naging mabuting tao. Tahimik lamang si Mateo. Nanginginig ang kamay. May mga kasalanang ginawa ako. Huminga ng malalim ang pari. At oo, bahagya itong napayuko. Kasama ako sa dahilan ng pagkamatay ng ama mo. Nanikip ang dibdib ni Mateo, ngunit hindi umiwas ang pari. Hindi ito nagtago. Pero hindi ko siya pinatay dahil gusto ko. Ginawa ko iyon dahil may nakita kami. Unti-unting napalingon si Mateo rito. Anong nakita ninyo? Tahimik. Pagkatapos dahan-dahang nagsalita ang pari. Sa likod ng pintuan, huminto ito. Hindi lamang halimaw ang nakakulong. Mas lalong lumamig ang paligid. Kundi, napatingin ito sa napakalaking nilalang. Ang tunay na pinagmulan ng mga bantay ng dilim. Nanlaki ang mata ni Mateo. Totoo ba iyon? Tanong niya kay Gabriel. Tahimik ito. Pagkatapos bahagyang tumango. Totoo, sabi nito. Pero hindi iyon ang buong kwento. Unti-unti itong lumapit. At ang pinakamalaking kasinungalingan, tumigil ito. Hindi ka nila pinili para maging tagapagbantay. Nanigas si Mateo. Kundi, tahimik si Gabriel. Pagkatapos tayo ang kandado. Parang bumagsak ang mundo. Ano? Ang pamilya natin, sabi ni Gabriel, ang nagsisilbing buhay na selyo. Kaya ka pinanganak. Kaya ka itinago. Kaya natakot ang ama mo. Biglang sumabog ang alaala sa isip ni Mateo. Mas malinaw kaysa dati. Nakita niya ang kanyang ama, mas bata. Kausap si Padre Elias sa loob ng kuweba. Galit, takot. Hindi ko hahayaang gamitin ninyo ang anak ko. Sigaw nito. Kapag nalaman nila kung sino siya, putol ni Padre Elias. Kapag hindi natin siya inihanda, mas maraming mamamatay. Kasunod noon, pag-atake ng mga bantay ng dilim. Pagkagulo, pakikipaglaban. At sa gitna ng lahat, may berdeng liwanag. May pagsabog, pagbagsak, at ang ama niya nakasandal sa bato. Sugatan, dugo, mahinang mahina. Pagkatapos tumingin ito diretso kay Mateo. Parang nakikita siya kahit imposible
at nagsabi, "Anak, kapag dumating ang araw, piliin mong maging tao." Biglang bumalik si Mateo sa kasalukuyan. Napasinghap siya, naluha. Hindi niya namalayang nanginginig na pala siya. "Mateo," mahinang tawag ni Gabriel. Kapag hindi natin tuluyang bubuksan ang pintuan, napatingin ito sa malaking nilalang. Patuloy silang kakawala. Mas marami ang mamamatay. Ngunit mabilis sumagot si Padre Elias. At kapag tuluyan itong mabuksan, tumigil ito. Wala nang matitira. Biglang nagsalita ang napakalaking nilalang. Mabagal, malalim, puno ng bigat. "Pumili ka." Unti-unti nitong iniangat ang kamay. Kasabay noon, mas lumawak ang siwang ng pintuan at mula sa loob, may mga matang nagbukas sa dilim. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 10, kundi daan-daan. Nakatingin lahat kay Mateo, tahimik, naghihintay. "Buksan mo, isara mo. Sumama ka. Lumaban ka." 12 boses ang sabay-sabay na bumalot sa kanyang isip. Napapikit si Mateo. Huminga ng malalim. Naalala niya ang ama niya. Ang simpleng buhay nila, ang mga payo nito, ang tahimik nilang hapunan, ang huling alaala at ang mga salitang hindi niya naintindihan noon. "Piliin mong maging tao." Unti-unti niyang hinawakan ng kwintas. Mahigpit. Pagkatapos dahan-dahan niyang hinubad ito, nanlaki ang mata ng lahat. "Mateo," sabay na sambit ni na Gabriel at Padre Elias, ngunit hindi siya tumingin. Sa unang pagkakataon kalmado ang mukha niya. "Pagod na akong maging laruan ng hiwaga." Unti-unti siyang lumapit sa pintuan. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, itinaas niya ang kwintas. "Kung ako ang kandado," huminga siya ng malalim. "Hindi ko kayo hahayaang makalabas." At buong lakas ipinukpok niya ang kwintas sa simbolo ng pintuan. Kasabay noon, may sumabog na napakaliwanag na berdeng apoy. Yumanig ang buong kailaliman. Nagsigawan ang mga bantay ng dilim. Nagbitak ang sahig at sa gitna ng liwanag, may huling tinig siyang narinig. Pamilyar, mainit, puno ng pagmamahal, boses ng kanyang ama. "Mabuti, anak." Unti-unting pumikit si Mateo habang nilalamon ng liwanag ang buong kailaliman. Wakas.